Magandang araw po ng Sabat sa inyo mga kapatid. Ako po ay naglalakad pa lang parang yung ngiti ko na yung ngiting aso na hanggang dilaw. Kasi na-miss ko po talaga ang lahat ng mga kapatid dito sa Gabriel. Ang karamihan po kasi ay galing sa ating mother church. Ito po ay mga close na mga panahon namin. At talagang parang ayaw pa umuwi-uwian na. Nagpapwentuhan pa. Pero God is good sapagkat may pulutong na malagi sa lugar na ito upang mag-multiply pa. No? Yung kunting umalis sa mother church, ngayon ay malaking church na. Okay? Lumalaki, lumalago, nanganganak. Okay po? So, happy Sabbath po muli sa inyo. Iba po talaga ang pakiramdam ko dito. Parang maligam-gam na hindi ko maintindihan. Kahit na po matagal na akong napupunta dito. Pero very warm po talaga yung pagtanggap nyo. At ako po ay natutuwa at nabibless sa pagkakasabi ko, parang gusto ko na dito laging umattend. Absent po na ako doon. Tama. Meron tayong mga churches na inaalagaan at baka tayo ay makatulong pa rin sa iba. Ano po? Anyway, pagpalain po tayo sa mga oras na ito sapagkat ang Panginoon ay napakabuti sa ating lahat. At higit sa lahat doon po sa ating mga graduates, I believe, meron po bang mga senior high school? Senior high? College? Senior high. Puro senior high. Lahat kayo senior high, walang grade 10? Moving up yung mga junior lahat. Okay, sige. So, iaabang ako. Tama ba? Senior. Ayan, papunta ng colleges. Sige. Ay, ganda pala sila. Sige po. Pero, meron pong absent ngayon. Tama po ba? Wala niya sa. Ayan, sige po. Sige. I have prepared a slide presentation po. No? Salamat, Kuya Mike. Ako po ay talagang nanganib kanina. Nanganib po akong kanina na hindi makadalo. Pero pag sa kabutihan ng Panginoon, sinubside niya. Tumaas ang BP ko na 155 kanina. Naupo po ako ni Bea, ayaw akong payagang umalis. Mama, i-message ko na hanggang daytime. Hindi anak, ako ang inilagay dito. Bahala ang Panginoon dyan. Ako po'y nagdadrive ng motorcycle, so delikado sa akin. Kaya gilid-gilid lang po ako. Hindi ako punta sa gitna, gilid-gilid lang po ako. Okay, graduation recognition. And the theme was choosing God first above all. Yan. Very inspiring na po yung pinakinggan natin kanina mga testimonies and even the song itself. No? Very, very inspiring na. Hindi nyo na kailangan, kaya iiklian ko lang yung aking mensahe. Hanggang anong oras po ba tayo pwede? Iiklian pero hanggang anong oras, no? Maximum. Okay po. So, ang ating key text is Philippians 4:13. So, yan po. Kuya Mike, ano ba pag ano nito? Araw lang daw? Araw lang. Hindi po ako masyadong techie. Okay. Ano po yung meaning o mensahe na sinasabi ng Philippians 4:13? Una, it is trusting God, no, in every decisions that we make. And you have done that one, that part. Nag-decide kayo not to attend because it's Sabbath day. Okay? Choosing or trusting God in every decision. Prioritizing faith over fear. Siyempre, nakakatakot. Excited ako, pero hindi ako maka-attend. Ano kayang mangyayari? Buti pa sila! Hindi ko na-enjoy. Okay? So, yun po yung sinasabi dito. Prioritizing faith over fear. The third one is living with purpose and integrity. Anong purpose mo ba? Bakit tayo nag-aaral? Para makagain ng knowledge. Aside from that, saan mo gagamitin? Anong purpose mo? Okay? So, yun yun. And also, your integrity. Yan. So, ibig sabihin, naabot mo na yung unang bahagi ng iyong career. At yan yung pagkatapos na ng senior high. Okay?
So it is a very significant event in your life. Sabi nga minsan lang. Sabi ni Mama, Mahal Balu, no? Na minsan lang to. Pero tandaan niyo mga anak, minsan lang. Pero yung minsan masakit, pero kailangan mong pagdaanan. Okay? This is the starting point for you to decide for yourself. To stand out doon sa faith na iyong pinili. Okay, your hard work are being rewarded. Bakit? Sa matagal na panahon, ilang taon, apat hanggang 4th year, and then senior high, kasi na-create yung itong 2 years na to, for development of your skills, no? Para kung whatever your decision is, to pursue college, to pursue to pursue a business, no? To put up a business, o di kaya ay, yung isa, pag-aaral. Okay? So, dinaanan nyo yan, first stage pa lang kayo, mga anak. Okay? Ito na yung second stage. Yan. Yung full potential nyo, nakuha nyo na, and ito yung nagpapatotoo, no? Na yung mga capabilities nyo, at saka yung mga potentials nyo, ay medyo umaangat-angat na. Okay? Next. So, ano yung next chapter? Hindi po ito, pag sinabing graduate na ako, titigil ka na. Even sa ating mga adults, hindi porket nakapag-asawa na tayo, titigil na ako. Naging lola na ako, titigil na ako. Diba? O parang sa kagandahan ng mga nung panahon namin, nung mga young people pa kami, magaganda pa kami, fresh. Nung nagkaasawa, medyo hindi naman bigasa, sister, ayoko tanggapin yan. Okay, medyo nag-lower na hindi masyadong nag-level up kasi nagkaroon ng anak. And then eventually, yung medyo pa-final stage na, malaki na ang tiyan. Ayan na, hindi na nagsusuklay sa bahay. Duster na lang. So dapat hindi po, dire-diretsong lagi tayong magaganda. At nakita ko na dito sa iglesyang ito, ang mga kababaihan ay magaganda pa rin. Ayan, okay. So, ibig sabihin, kayong mga kabataan, hindi titigil yung panahon na porket graduate na ako high school, petics na. Hindi petics na. Habang tumataas ang ranggo mo, habang humahakbang ka, mas humihirap ng humihirap. Hindi siya padali. Okay? Hindi pa baliktad. Now, let me tell you a story. Ito na po yung temptation, no? Na ibinubulong sa iyo o may encounter mo sa mundo na kinalalagyan natin ngayon. Okay? Ano tong temptation na to? Maraming bumubulong sa iyo. Maraming nanghihikayat sa inyo. Okay? Bubulong na halimbawa ay okay lang yan. Isang beses lang naman eh. Okay? So, kagaya ko as teacher ng senior high, ay marami po akong encounter, nag-isa lang po akong Seventh-day Adventist. Pero nung nag-apply ako ng trabaho, ang dami kong pinagdaanan, mga kapatid ko, mga young people. Kaya, huwag mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Na-reach ko na yung age ko at the age of 45, nag-apply ako sa DepEd, nakapag-exam ako ng Sunday. Walang Saturday, visit free ako. Pagdating sa demo, tumapat siya ng Sabado. At ay, bagsak na ako. Hindi ko inatinan, bahala ka sa buhay mo. Okay, tanggapin o hindi. Hindi ako ate. So, ibig sabihin, wala akong pag-asang erase na, erase. Sabi ko, Panginoon, kung hindi po para sa akin na ibibigay nyo, hindi po talaga para sa akin. Okay na ako dito sa 6,000 monthly. Medyo mababa, po? Parang pamasahe ko lang yun at pagkain doon sa eskwelahan kasi sa Molino pa po ako eh. Okay.
From mababang sweldo, mga anak. Hindi ko tinignan yung sweldo matatanggap ko kaagad. Hindi ako nagbilang ng sisiw kaagad. Pinabayaan ko ang Panginoon ang mag-lead sa akin. Panginoon, hindi ko mapapaaral ang aking mga anak ng medisina kung hindi po ako makakaano kasi 6,000 ng sweldo ko. Minsan si pastor, wala pang sweldo buwan-buwan. Parang mabibilang ko yata yung pagbibigay niya ng sweldo. Lahat ay nasa ministry, bigay dito, bigay doon. Kahit may type na siya, bigay pa rin. Wala talaga. Hindi ko po sinasabing in a negative way. Pero, purihin ng Panginoon kasi nag-provide siya sa amin. Maraming paraan. Madiskarte ang mga nanay. So, ibig sabihin, from the work itself, kung kayo ay magpaplanong magtrabaho, ito ang mararanasan nyo. Naghintay, hindi na po ako naghintay, nawalan ako ng pag-asa na eh. Bahala ka na, Panginoon. Kung hindi, hindi. After 1 year, bumaliktad ang schedule. Ang English proficiency, mga anak, ay tumapat ng Sabado. Tapos na ako dun. Tumapat ng demo, Sunday. Uy, ayos! Kaya lang, hindi naman ako tinatawag. Wala akong pag-asa doon. And then eventually, after 1 year na yun, nandun ako sa Nueva Ecija. Ito yung hirap. Nasa klase. Ito yung hirap na pagdadaanan nyo. Hindi nyo alam kung kailan sasagutin ng Panginoon yung mga panalangin nyo. Do not expect. Baka ka ma-disappoint. Pabayaan nyo sa agos ng tubig na ang Panginoon, makakita kayo ng grasya habang dumadaan ang mga araw. And then, purihin ang Panginoon, tinawagan ko ang inyong lingkod na wala na talagang kapag-apag-asa. Okay? Sabi ko kay Clarence, huwag ka ng, parang hindi pa kita papag-aral, anak. Sorry kasi 6,000 lang sweldo ni Mama. Tapos si Papa pa medyo kitit-baga kasi 3 silang nag-aaral. Pero, ganun pa man, nagtrabaho lang siya. Wala nang Mama, sana makagawa tayo ng paraan. O sige, titingnan natin, balang Panginoon dyan. Magtiwala tayo kung ano yung plano ng Panginoon. And then eventually, natanggap ang inyong lingkod na bago ko natanggap, pinaghirapan ko naman talaga. From Nueva Ecija, mga kapatid. From Nueva Ecija, meron tayong mga medical missionary na 50 na pinapakain ko from Nueva Ecija. So, tinawagan ako ng school. You have to submit the documents right away within this week. Pag hindi mo na-submit, ibibigay na nila sa iba yung item. From there, niluto ko lahat ng pagkain. Okay, aalis na ako. Bahala ka na dyan. Meron akong tao doon. So, isa lang naman. Parang, isa lang nga yung kasi 50 lang. Kaya ko nang mag-cater ng 50. Dalawa lang kami. So, ang doon, biyahe ako ng alas 5 papunta dito. Kinabukasan, pasa ng isang papel, pila, pasa. Balik na naman, kinabukasan. Kaya, luto na naman uli hanggang lunch. Balik na naman 1 linggo ko talagang ginawa yun. Parang superwoman, Wonder Woman, na masuka-suka talaga ako sa sobrang pagod. Pero God is good, mga anak. Pinagdaanan ni Ma'am Taranza yan. And then, pagdating sa application, okay, kung kayo magtatrabaho muna at hindi mo na mag-aaral, ang sagot sa akin ng interviewee, o paano yan? Adventist ka, hindi ka papasok ng Sabado. Anong gagawin mo? Sir, kung hindi po niyo ako tatanggapin, hindi okay lang po na hindi na po ako magpukurso. Sabihin niyo na po agad sa akin kung hindi po ako matatanggap para makapag-apply po ako sa iba. Gumano na po talaga. Okay. Yun lang naman po yung itinanong sa akin sa interview. Pagkatapos, pinaalis na ako. So, ibig sabihin, feeling ko hindi ako matatanggap. Ang dami kong iyak sa Panginoon. Parang hindi mo talaga paaaralin yung aking mga anak sa medisina. Pero yung will mo pa rin ang aming susundin. So, erase na. Wala na akong pag-asa. And then eventually, dumating yung panahon. Natanggap po ako sa public school at the age of 45.
So, senior high, unang senior high batch. Unang senior high na batch. So, hanggang ngayon mga kapatid, kung kayo ay tatayo sa pananampalatayang pinanghahawakan nyo like you did today, na hindi kayo a-attend kamo ng inyong graduation, sila ang susunod sa'yo. Kasi kapag ka nag-wave ka, pumasok ka for exam, pumasok ka ng klase, hindi sila maniniwala sa iyo. Pipilitin ka nila. Bakit? Nung isang beses na pwede ka eh. Ba't ngayon hindi pwede? Until now, mga kapatid, nag-iisa lang ako sa pinaka-large school sa buong Cavite. Itong sa Kadiwa. Okay? Libo po yung aking estudyante dyan. Ilang section, parang mga 10 section yata yung hinahawakan ko. Pero hindi po nila ako makapasok ng Sabado. Sir, importante, may part ako. Sir, Sabado eh. Hindi po ako makaka-attend. Alam mo, sila na ba-adjust? O sige, Ma'am Caranza, ganito na lang. Tulungan mo na lang bago umalis. So, Friday ng hapon, tutulungan ko. Kung ano yung pwede kong maitulong doon sa event namin. And then eventually, ako lang po. Minsan, nung unang part, Sabado, nagmumurmur yung iba kong mga ka-department. Kasi bakit sila hindi maka-absent? Ako, feeling ko talagang parang reyna ako. Protected ako ng kamay ng Panginoon. Hindi nila ako magalaw kahit gusto nila akong papasukin. Marami ng seminar na kailangan for promotion. Wala akong pakialam, promotion lang yan eh. Papel lang yan, certificate lang yan. Nawawala yan, pero yung relasyon ko sa Panginoon, hindi mawawala. At kapag inalagaan mo ang relasyon mo sa Panginoon, bahala ang Panginoon sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Yun yung nakita ko, okay, na malinaw pa sa lang malinaw kung paano sumagot ang Panginoon. Huwag lang tayong magduda. Minsan may pagkakataon na mabagal yung sagot. Pero may ipinapalit ang Panginoon na hindi nyo napapansin. Okay, you just have to appreciate even a small things na dumadating sa inyo. Okay? Ang mahalaga, buhay tayo, malakas tayo, and then, sabi nga I can do all things through Christ which strengthens me. Now, pag sinabing I can do all things, itong na-encounter ko ngayon sa aking mga colleagues. Malawak ang competition sa amin. Seminar, promotion, paunahan ng promotion. Pinag-uusapan ka kapag hindi ka na-promote. Pinag-uusapan ka kapag na-promote. So kayo rin, pinag-uusapan bakit hindi kaya umaten si ganito. Okay? Bakit hindi umaten? Sayang naman. Diba? Magsusulsulit. Friend, bakit hindi ko umaten? Ako, ang saya-saya namin dun sa natin, graduation rites namin. Do not be tempted. Yan yung mga voices na bumubulong sa inyo para mag-wavy ang inyong pananampalataya at yung faith nyo sa Panginoon. So, ibig sabihin, I can do all things. Pag pumasok na yan sa isip nyo, anong mangyayari? Sa aming mga matatanda na, sa aming mga guro, malawak na ang competitions. Minsan, ito nakikita ko sa kanila. Okay? Akala nila, yung galing nila, yung talino nila, feeling nila sa kanila galing. Hindi ko nakikita sa kanila yung pagiging humble. Okay, nawawala yun kapag pinili mo lang, ako, akin lang, kaya ko to, mag-isa. Okay? Pag pinili mo yung ganon, hindi mo na makikita sa sarili mo, o hindi na nakikita ng iba, yung humbleness sa'yo. Competition ang nangyayari, pataasan ng ihip. Okay? Totoo po yun. Oo, pataasan ng pride, ayaw magbigay.
Lagi siyang magaling. Ito ako. So, wag sanang ma-develop sa akin, mga anak, yung pag-uugaling ganon. Kapag nakita ng Panginoon na kayo ay very humble and you are relying always sa Panginoon, whatever decisions you have, bahala ang Panginoon sa inyo. Minsan, nalilate yung success natin. Okay? Minsan nalilate. Pero, it's better to be late than never. Pero, kahit maliit man yan, kung ikaw mismong may katawan, ay hindi gagalaw, hindi ka magsisikap para sa sarili mo, everything will be wasted. Kasi kailangan yung may katawan ay willing gumawa para maabot yung kanyang mga pangarap sa tulong ng Panginoon. Okay? So, kailangan tayong ma-encourage to believe na we can achieve anything because in God, nothing is impossible. So, Philippians 4:13. Ito po yung sinasabi ko kanina, common misunderstanding. Hindi na nila nakikilala yung sarili nila na sa Panginoon nanggaling ang lahat. Yan ay pahiram lang sa iyo. Kumbaga, ikaw ay katiwala. Ngayon, ang tanong, paano mo i-cultivate at paano ka magiging katiwala kung hindi ka katiwa-tiwala? Kasi nagre-rely ka sa sarili mo. Akala mo, yung tulong mo, yung galing mo, yung talent mo, talagang ipinanganak ka nga ganyan, pero hindi mo alam, there is an Almighty One na nagbigay at nagpahiran sa inyo yan. Okay? So ngayon kayo mga bata, marami pa kayong magagawa. Di ba bakasyon? Ano ngayon ang gagawin nyo sa buong bakasyon? Aba, ay babawi ako, matutulog ako. Okay, sarap matulog. Bigyan nyo nga ako kunti. Isa lang. Anong plano mo, kuya, sa bakasyon? Ha? Tutulog. Sinasabi. Babawi. Okay, babawi. Okay lang yung matulog. Pero huwag yung sobrahan. Kasi hindi din healthy sa katawan sobrang tulog. Okay? Pwede tayong tumulong sa business ng ating mga magulang. Pwede tayong maghanap ng job, summer job. Okay? Marami tayong pwede gawin. Pwede tayong sumama sa mga ministry ng iglesia tuwing summer. Nandiyan na yung BBS, Bible study, umpisahan nyo na para maging expert kayo sa part na yon. Kasi kung hindi kayo sasama sa ganitong activity, hindi mo mapiperfect ang isang bagay. Diba? Sabi nga, practice makes perfect. Okay? Kailangan ma-acknowledge natin yung power ng Panginoon na tayo ay kontento sa ating mga buhay at hindi natin inihahambing ang sarili natin sa iba. Okay? So, ito, sabi ng mga trabaho ko, nung karansa, ba't hindi ka nag-apply? Sabi ko, 2 na lang kami hindi interesado sa application eh. Ay, okay na ako, sister. Sarili ko na sweldo ko, may natapos na yung mga anak ko, hindi na nangihingi eh. Diba? Yan yung ko. Hindi na ako, sige na, ang dami mong papel, iipasa mo yan. So sa madaling sabi, nag-try ako pero hindi pa lumalabas kasi. Okay? Yung Pero kung lumabas na yon, ibig sabihin, plano ng Panginoon na talagang mag-upgrade ako sa huling bahagi ng buhay ko. Diba? 55 na ako eh. Oh. Ngayon, kung mag-56, kung isagutin ng Panginoon niya, maraming blessing. Dami makikinabang ng ko. Makakapag-create ako ng something na pwede ko maibahagi sa mga nangangailangan, kagaya ng mga estudyante ko. O kaya sanay na sanay mga estudyante ko sa akin, binubuli ako, ma'am, wala po akong pagkain. Hindi pa ako nag-aalmusal. Pero siyempre, ikilalanin mo din estudyante mo kasi baka mamaya niloloko-loko ka lang. Okay? So, kilala ko naman sila. So, doon ako, ang ministry ko ay nasa school.
Hindi man ako, kasi pag nasa school ka, hindi ka makaalis. Hindi ka makaalis. Okay, Monday to Friday, you have to be there. Okay, so ang ministry ko, yung mga estudyante kong hawak, kung saan akong makakatulong. Hindi naman lahat sila healthy. For example, hindi ko ina-announce mga kapatid, pero gusto kong makita ninyo yung pag-share. Okay, pag-share. Meron ako estudyante may cancer. Itong SEM lang po, may cancer. So, hindi po mapasok. So, inano ko, nilakad ko na mag-MBL siya. Kasi gusto ng bata na makagraduate. Maging, yung makatapos siya kasama yung mga ka-eskwela. Okay, nilakad ni Ma'am Caranza. And then eventually, parang may humuhugot sa akin. Kasi, nanay din ako. Eh, kung may sakit yung bata, ano kaya ay yung position ko pagka ganun? Ang katwiran ko, it's better na wala akong sakit. It's better na ako magbigay kesa ako ang bigyan. So, abot ako ng malaking halaga doon, tatay, pasensya na po. Secret lang nating dalawa to. Ito po ay para kay Bunyon. Bunyon yung kapilido niya, ng bata. Ay, Bob, hindi na po, hindi po. Para sa inyo yan. Ibili ang paggamot niyo sa bata. Maliit lang pong halaga, pero sana po makatulong. Pero huwag niyo sasabihin kahit kanino. So, gano'n na lang. Secret namin ng parents. So, doon sa bahaging yon ay yung kapag ka nakaramdam kayo mga kapatid ng gusto niyo tumulong, huwag na kayo magdalawang isip. Huwag niyo nang bilangin kung ilan yung matitira sa inyo. Kasi hindi kayo gugutumin ng Panginoon. Okay? Although hindi tayo nag-aabang ng mga bagay na matatanggap natin in the future kapag tumulong tayo, pero kapag na-develop sa inyo yan, God will lead you all the way. Okay? So, yung talino natin, dapat ginagamit natin sa tama. We have to practice to choose what is right and what is wrong according sa pananampalataya na meron ka. Okay, Bible reflection. Sabi, hindi tayo nag-iisa sa ating journey. God gives us strength and overcome every challenges. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. I can assure you that. And even our parents, yung may mga edad dito sa iglesia, ito na nagsasabi sa inyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung hindi nakuha yung isang bagay na yan, may better pang plano ang Panginoon para sa inyo. Okay? So, choosing God first is the first foundation for true strength. Yan. Kahabang-habang tayo'y humahakbang, kailangan nating isik yung will ng Panginoon, yung dunong na ibibigay ng ating Panginoon, at God will guide you in every decisions that you make. And then the choice ang pursue, providing resilience beyond worldly achievement. Okay? Masigit pa doon sa mga diploma na tatanggapin natin, sa mga certificates na tatanggapin natin, sa mga awards na tatanggapin natin, ibibigay ng Panginoon ng mas importante yung mga bagay na yon sa iyo. It gives your life a purpose that transcends personal success. Okay? Kasi yung mga medalya na yan, sa totoo lang, isasabit lang sa iyo. After that, itatabi mo na. Diba? Yung certificate, isasabit mo lang, lalagay mo siya sa frame. Pagkatapos nun, after nun, wala na, nakasabit lang sa frame. Nagba-brown-brown na yung kulay ng papel habang lumilipas ang maraming panahon. Pero, yung pagpapala ng Panginoon, kapag pinili mo siya, kahit kailan, hindi yan nangingitim, hindi yan kumukupas, hindi yan nawawala. Dala-dala nyo hanggang sa kayo ay mag-mature at maging successful na tao. Okay? The promise of God's strength in your journey. Okay. Unang-una, unlocking divine power. When you choose God first, you're not limiting only your potential, but you are unlocking the divine power of God.
pinapapasok nyo ang Panginoon sa inyong mga puso at isip upang pangunahan ang inyong mga buhay. Pangalawa, facing in any challenges. Sa pamamagitan ni Kristo, you have strength to face obstacle and live a life that honors Him. Kahit ano pa yan, kaya nyo isurpas, daanan yung mga trials and temptations na pagdadaanan nyo. Fulfilling His calling. This strength is about fulfilling God's purpose for your life. Let God leads you all the way doon sa inyong buhay. Okay? Sa pag-achieve nyo ng inyong mga personal achievements, isama nyo lagi ang Panginoon na punong-puno ng pagtitiwala at pagtitiwala at saka yung loneliness na siya ay lagi niyong kasama. And then, a call to faith-filled future. Commit to God's center. As you embark on your next step, place God at the center of your life. Parang mag-asawa lang to eh. Pag mag-asawa, ang sabi, let God be the center of your life. Na both na magkasama kayo. Pag wala yon, nandyan yung anger, andyan yung away, andyan yung emptiness. Pero kapag meron kayong Diyos na mahal at lagi niyong tinatawag, more than sa parents nyo, aba, may kampante-kampante ka na. Diba? Embrace His strength. Hindi natin siya nakikita. Pero let His strength be your foundation. His wisdom, your guide, and His purpose, your ultimate aim. Walk in faith. Embrace the journey ahead with faith. Talagang importante, no? Knowing that with Christ, you can do all things and He calls you to do. Yan. So ano itong mga journeys na to? Behind every success, kailangan natin mga anak, hard work. Hindi tayo titigil sa pagsisikap. Pangalawa, tiyaga, perseverance. No, yung pag gusto nating maabot, hindi kasi lalapit sa iyo yung grasya nang ikaw ay nakahiga lang, kuya. Ayan. Kailangan, magpupurso tayo, may ginagawa tayo. Hindi yan yung success, babagsak from heaven, tapos sasaluhin mo lang. Hindi po ganon. Now, faith in God, importante to. Yung pananampalataya nyo na isang araw, you will be a successful person, and then, masasabi nyo sa mga parents nyo, I can make it. Okay? You made it with His guidance, faith in God. No? Gratitude, eto na. Ang tanong, sino ang mga dapat nating pasalamatan? Unang-una, Panginoon, syempre. Okay? Siya ang pinagmumulan ng lahat. Tanggapin na natin, sa Kanya lahat. Wala tayo, kahit damit, Kanya lahat yan. Binigay niya sa atin. Pangalawa, parents and guardian. Ano ang ginawa mo, kuya? Kuya? Anong ginawa mong pagdating dito? Parents and guardian. Anong nasambit mo sa nanay mo? Yung totoo, ha? Ano yung ginawa mo para sa nanay mo nung malaman na ikaw ay makakapagtapos? Nag-thank you ka ba? Nabanggit mo talaga, ha? Okay. Pasalamatan natin ang ating mga magulang dahil kung hindi sila na tumatanggap ng blessing ng Panginoon at ibibigay sa inyo, hindi ka makakapagtapos. Ito po, may kwento ko. Kagabi po, after ng service sa online, kasi hindi ko maiwan si mama, hindi siya malakas. Okay, nag-online lang po kami kagabi. Tsaka malayo ako, hindi na po ganun ka stable yung paningin ko pag dumidilim na. Parang may pagkamanok yata ako eh. Yung night blindness ang tinatawag. Medyo malabo-labo yung tingin ko, kaya hindi ako makalabas pagka, hindi ako makadrive pagka medyo madilim na. Okay. Talagang nag-YouTube po ako, may nakita ko doon na parang story ng mga bata. Binuksan ko ngayon yung YouTube. After ng service, binuksan ko. Tinignan ko yung storya ng tatlong bata.
Yung tatlong bata, wala na talagang may tatay, pero wala na silang nanay, namatay na. So, ngayon, merong yung mga nagbibigay ng tulong, mga LGU yata yun, mga LGU, na pumupunta sa kanila para tumulong, magbigay ng ganito, magbigay ng ganito. So, kinukuha nila yung expression ng mga bata, yung sinasabi ng mga bata, how they appreciate the blessing, yung mga ganyan. So, tinitingnan ko, kasi graduation, di ba? Tinanong, kayo ba ay nag-aaral? Okay? Saan kayo nag-aaral? Malapit lang po ang school. Pero ako po, hindi ako nag-aaral. Yung panganay, 13 years old, hindi siya nag-aaral. Bakit? Construction worker ang tatay. So, araw-araw wala. At doon sila nakatira sa yung dating babuyan nila. Katiting lang talaga, babe. Parang isang folding bed lang ang kasya. Tatlo sila magkakapatid. 13, 7, at saka 6 yata yun. Hindi naman kaliitan. So, yung dating babuyan nila, doon sila ngayon nakatira. Medyo, yung mapapansin mo, talagang kaligaga, gumaganon talaga siya eh. Yung paganon-ganon, tapos paganon-ganon yung pumunta doon sa interview, nag-interview. Hindi na sila nakakapag-aral. Ngayon, sumaksak sa isip ko, it is a must to thank our parents. Yung initiative ni nanay, ni tatay, yung pag-aalaga sa inyo, pagluluto sa inyo, pag-sisilbi sa inyo, while you are still young, you have to appreciate what blessings you receive. Kasi itong mga batang ito, yun yung po tumatakbo sa isip ko, kawawa naman yung 2 lang ang nag-aaral, yung 13 ang nagluluto ng pagkain kasi wala ang presence na magulang, hindi siya nag-aaral. I mean, dapat na i-enjoy niya yung life niya na kasama yung mga ka-eskwela, pero ang ginawa, siya muna ang nag-asikaso dun sa kanyang 2 kapatid. Although public school to, wala siyang babayaran, pero you are much more blessed kasi may parents kayo, maganda ang buhay nyo. Hindi nyo naranasan na bago kayo makaaral, you have to work day and night like what I did during my college days. Okay? So, there is no room for you na sagot-sagutin si nanay at si tatay kapag nag-uutos. Kasi kailangan makita sa atin yung humbleness. Okay. Putting God first, kasama ito. Okay. Teachers and mentors. Appreciate nyo din si teachers at saka yung mga classmates nyo. Okay? Kasi malaki din ang ambag nila sa buhay mo. During na mag-aral ka, masaya ka kasi kasama mo sila. Okay? You have to appreciate that. And then, continue choosing God first sa inyong mga pangarap. Choosing God first. Lord, samahan mo ko dito. Hindi ko to kaya mag-isa. Pangalawa, Lord, samahan mo ko sa lahat ng aking decisions. Whatever it is, small or big decisions in your life, you have to include God first in your mind. In your future career, you will not be successful in any way, fully successful, if the Lord is not with you. And you choose to be alone. Dahil alam mo nga, kaya mo, matalino ka, masipag ka, talented ka, whatever it is, kailangan isama mo ang Panginoon. Now, your success is not the end, but the beginning of a greater mission with God. Shines His light wherever you go. So, yan. So, ibig sabihin, mga anak, nasa sa inyo pa rin ang decisions kasi hindi tayo ginawa ng Panginoon ng mga robot na kapag sinusian, sakalang gagalaw. Okay? Sa inyo pa rin ang decisions. Not to your parents, but in yourself. May you always remember, with God, all things are possible. It is a command, no? It is, kumbaga ay paalala ng Panginoon na meron tayong Diyos na tumutuling sa atin
in all steps of the way na pagdadaanan natin. Happy Sabbath po. Amen.